Yang Qing. Yang Qing, sinaktan mo ako. Ano ang gusto mong gawin? Habarin mo. Yang Qing, nababaliw ka na ba? Sa kalagayan ko ngayon, ano sa tingin mo ang nasa mood kong gawin sa'yo? Dahil hindi ka naman nagpapaliwanag ng maayos. Bigyan mo ako ng damit pambabae. Shen Nanmei. Bakit ka bumalik? Ano? Tinanong kita kung bakit ka bumalik. Kung ikaw ay umalis ng napakadeterminado, dapat sana'y nawala ka na sa mundong ito. At huwag ka nang magpakita sa akin ulit. Ikaw. Bigla kang nawala, walang isang salita, masaya ka ba? Ano? Lahat ng account ay hindi na aktibo. Ang numero ng telepono ay hindi na umiiral. Walang nakakahanap sa iyo. Shen Nanmei, napakagaling mo. Siguro ginamit mo ang impluwensya mo para imbestigahan ako, di ba? Bangkarote na ang pamilya Shen. Lahat ng ari-arian ay naliliquidate na. Hindi ko pa nababayaran ang utang ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako. Binibining Yang. O baka natatakot ka na maapektuhan ang iyong reputasyon. Yang Qing, ano ang ibig mong sabihin? Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Kaya mo bang bayaran ang utang ko? Sa wakas, nagsasabi ka na ng totoo, Shen Nanmei. Mula noon hanggang ngayon, lagi mo akong hinahamak. Bakit ako araw-araw na nagdurusa? Mag-asawa ka at magkakaroon ng mga anak. Panimula ng isang bagong buhay. Mula nang lumitaw ka. Naalala ko ang nakaraan. Habang mas naaalala ko ang nakaraan, mas lalo kitang kinasusuklaman. Direktor Yang. Mayroon akong sarili kong buhay. Kung ang pagkamuhi sa akin ay magpapaginhawa sa iyo. Sige, kamuhiin mo naman ako. Shen Nanmei, ganoon ka pa rin kitigas ang puso. Ganoon na 6 na taon na ang nakakaraan. Ngayon, lalo pang lumala. Shen Nanmei, binibigyan kita ng isang pagkakataon. Hiwalayan mo na ang asawa mo. Maging aking manliligaw. Yang Qing, ano bang nangyayari sa iyo? Naalala ko ang lumang kwento. Binibining Yang, mula sa pagiging sugar mommy, naging sugar baby naman. Ang pakiramdam na ito ay tiyak na kapana-panabik, hindi ba? Tunay nga, gusto niya lang alalahanin ang mga nangyari. Ibalik mo sa akin ang aking kahihiyan. Tumanggi ako. Ikaw. Anong ginagawa ninyo? Bakit ka nandito? Bakit naman hindi ako pwedeng pumunta rito? Bakit siya nandito? Nilalandi ba niya ang mga lalaki hanggang sa bahay? Direktor Yang, may gagawin pa ako. Hindi na kita guguluhin pa. Mabuti naman at may kaunting hiya ka pa. Yang Qing, bakit kayo magkasama ni Shen Nanmei? Bakit mo siya sinama sa bahay mo? Basang-basa ang damit niya.
Tinulungan ko lang siya. Yang Qing, bakit mo siya tinulungan? Sinabi na sa akin ni Chen Kai. May asawa na at anak na si Shen Nanmei. Nakilala ko na ang asawa at anak niya. Ito ang problema ko. Huwag mong kalimutan ang mga nangyari noon. Paano ka tinrato ni Shen Nanmei? Nang makita mong nag-asawa siya ng iba. Uminom ka ng alak hanggang sa dumudugo ang tiyan. Untik na akong mamatay, pero lagi mo pa rin siyang naaalala. Laruan ka lang kay Shen Nanmei. Tama na, ang mga ginawa niya 6 na taon na ang nakakaraan. Hinding-hindi ko iyon makakalimutan habang buhay. Ang babaeng tulad niya. Nakakasuka makita, kahit isa lang. Natatakot lang ako na baka masaktan ka. Isipin mo na lang ng mabuti. Yang Qing, 10 taon na kitang gusto. Noong una, si Shen Nanmei pa. Pero ngayon, may asawa at anak na siya. Maaari mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon? Yang Qing, basta bigyan mo lang ako ng pagkakataong makasama ka. Naniniwala akong makakalimutan mo ang nakaraan at mamahalin mo ako. Magiging ganoon nga ba talaga? Shen Nanmei. Akala mo ikaw lang ang pwedeng magsimula ng panibagong buhay. Min, sino ang nagturo niyan sa iyo? Ideya ko po ito. Malaki na po ako. Gusto ni Min na bilhan ng isang malaking kotse ang kanyang ina. Lalong lumalaki si Min, lalong nagiging kamukha ni Yang Qing. Si Yang Qing noong una pa. Sa bawat modelong sasakyan, gagawin niya ang lahat. Para mailagay ang plate number na kaarawan ko. Sige. Kaya mamaya bibigyan ni Min si nanay ng malalaking sasakyan. Min, matulog ka na. Good night, nanay. Nanay. Ang lalaking ito ay kamukha ni Min. Siya kaya ang tatay ni Min. Pero hindi ko alam kung nasaan siya. Magandang araw po, nurse. Gising na si Min. Ang ganda ng panahon ngayon. Bubukasan ko ang bintana. Ang CEO ng Yang Corporation. Kamakailan lang ay nakakamit niya ang mga bagong tagumpay. Napagtatagumpayan ang Fang Corporation. Wow, siya sigurado ang tatay ko. Kailangan ko siyang hanapin ngayon din. Nasaan si Min? Kanino itong bata? Bawal ang mga bata sa lugar ng trabaho. Ate, hinahanap ko ang tatay ko. Si Tatay Yang Qing ang tatay ko. Bitawan mo ako. Si Direktor Yang pala ang tatay mo. Nakakatawa naman. Isang bata lang. Na gustong kumapit kay Direktor Yang. Ano pang ginagawa ninyo dyan? Hindi ba ninyo nakikita ang gulo? Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Takpan mo ang bibig mo. Ang ingay-ingay. Bitawan mo ako. Hindi ko sinasadyang manggulo. Ano ba ang nangyayari? Bitawan mo ako, Yang Qing. Anak mo ako. Kasalanan niyo ng mga bantay na nagkamali at nanggulo sa kanya. Kung hindi, ako. Tay, sa wakas, natagpuan na kita. Bakit ang batang ito ay nagdudulot sa akin ng isang pakiramdam na kakaiba ang pagiging malapit?
Direktor, ang batang ito. Kamukha mo siya. Direktor Yang, may anak ka na pala na ganito kalaki. Kanino kaya itong anak? Dalhin mo na siya palabas. Hindi ko anak yan. Direktor Yang, nagpapanggap lang po ang bata. Hindi po ako nagpapanggap. Ikaw po ba ang tatay ni Minmin? Sabi mo, ako raw ang tatay mo. Pero hindi kita kilala. Tay, ang tanga mo naman. Siyempre naman, dahil kasama lagi ni Minmin ang kanyang ina. Kung gayon, maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan ng iyong ina? Ang pangalan ng aking ina ay Shen. Direktor Yang, nagpapanggap lang ang batang ito. Paalisin ko na siya ngayon. Huwag mong hayaang istorbohin ka niya. Manahimik ka. Direktor Yang, malapit nang magsimula ang meeting mo kay Mr. Smith. Dalhin niyo na ang bata. At isa pa, pakisamahan siya. Hindi kailangan ng Yang Corporation ng ganyang empleyado. Mabuting bata, hayaan mo akong ihatid ka pa uwi. Hindi pwede, baka mahuli ako ni Mama. Huminto ka, huwag kang tatakbo. Minmin. Minmin. Mama, sa wakas, nakita na rin kita, anak. Mama, ako. Bakit mo nagawang tumakas mula sa ospital nang hindi nagpapalem? Alam mo bang labis akong nag-alala? Gusto kong mahanap si Papa, Minmin. Kung nandito lang si Papa, hindi na ako mahihirapan ng ganito. Minmin. Ang papa mo. Matagal na siyang wala. Minmin, patawarin mo ang nanay mo. Patawarin mo ang panloloko ng nanay mo, ha? Hindi na ako mahal ng tatay mo. Kaya kinailangan kitang lokohin, Minmin. Pero nandito pa rin naman ako para sa'yo. Dapat maging malakas ka, Minmin. Aalagaan mo ang nanay mo. Minmin. Marahil ay kailangan na nating umalis ng Sikhan. Bakit po, Mama? Ayaw ko pong iwanan si Yaoyao. At si Tito Go at ang aking inaampon. Minmin, dahil ako. Nakagawa ako ng kasalanan sa isang tao. Ayaw kong madamay sina Tito Go at ang iba pa. Kaya okay lang kung si Minmin lang. Basta makasama ko lang si Minmin. Kahit saan pa pumunta si Minmin. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Direktor Yang, bumili na ng tiket si Ginang. Yang at malapit nang umalis ng lungsod. Anong ginagawa ninyo? Naglilipat ng bahay. Shen Nanmei. Sawang na ako sa iyo. Hindi mo ba naiintindihan? Shen Nanmei. Magtatakas ka na naman ba? Shen Nanmei. Yang Qing. Bakit ka nandito? Yang Qing, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Shen Nanmei, gaano katagal kang aalis sa pagkakataong ito? 5 taon. O 10 taon? Shen Nanmei. Wala ka talagang puso. Sino ba ang nagsabing kailangan kong umalis?
Yang Qing, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Gusto mo bang layuan ako? Kaya gusto mong umalis? Huwag kang mag-isip ng masama. Lilipat na ako sa mas malapit sa trabaho ko. Dahil din sa'yo, nawalan na ako ng trabaho sa hotel. Buti na lang, sumama na si Kuya Go kay Minmin papuntang Shanghai. Pasensya na po. Narinig ko ang linyang iyan mula kay Director Yang. Isang karangalan po. Akala ko pa naman. Mawawala na naman sa akin si Minmin. Na-assemble ko na ang ganitong klaseng sasakyan. Kailan ko pa ba to ginagawa? Huwag mong gagalawin ang gamit ng iba nang walang pahintulot. Tinitingnan ko lang naman, ano bang ikinababahala mo? Anong sabi mo, Shen Nanmei? Nadapa si Minmin sa hagdanan. Ang dami ng dugo, nasa coma siya, dadalhin ko siya sa ospital. Minmin. Magiging ayos lang ang lahat. Ano iyon? Ayaw mo na bang mabuhay? Umalis ka sa daan. Kailangan kong pumunta sa ospital. May problema si Minmin. Minmin. Hindi nagpapanggap si Minmin. Ikaw ba ang tatay ni Minmin? Ihahatid kita sa sasakyan ko. Nanmei, maniwala ka sa akin. Sino man yan, magiging ayos din ang lahat. Sige ba? Umalis na tayo ngayon. Dalhin mo na ako, please. Sige, umalis na tayo ngayon. Magiging maayos din ang lahat kay Minmin. Nanmei. Huwag kang matakot, nandito ako. May importante akong gagawin ngayon. Huwag mo akong istorbohin. Kakatapos ko lang mag-imbestiga. Si Shen Nanmei ay kasama ang isang batang lalaki na 5 taong gulang. Pumunta siya sa Sikhan para gamutin ang kanyang anak. Kung tama ang aking hinala, ang batang iyon na si Minmin. Siguradong anak ni Shen Nanmei. Ano ang sinasabi mo? Ano ang pangalan ng ta? Ilang taon na siya? Shen Hao ang pangalan niya. Minmin naman ang pangalan niya sa bahay. 5 na siyang taon. Tay, sa wakas, nakita na kita. Nanmei, si Minmin ay anak ko, di ba? Si Minmin ay anak ko, di ba?